Gaano ba kalalim ang tiwala natin sa Diyos? Handa ba tayong ibigay ang kakarampot na meron tayo at magtiwala sa Kanya na kaya nating paramihin ito higit pa sa iniisip natin? Isa sa mga katangian nating mga Pilipino ang pagiging mapagbigay. Kung ano man ang meron tayo, pinamamahagi natin sa iba. Kung meron tayong bagong lutong ulam, magbibigay tayo sa ating kapitbahay. Kung nag-promote tayo sa trabaho, tiyak isang treat sa mga kaibigan o co-office worker. Doon sa mga taong tumulong sa atin nung tayo walang-wala, madali at masarap din nating sa pakiramdam ang ganitong pagkakataon. Pero dumarating din ng mga araw na karampot o kaunti ang meron tayo. Mga pansariling gamit, salapi, oras, presensya. Mahirap pagbigay kung yun lang ang meron tayo. In the Gospel, we heard of the miracle of the multiplication of the loaves and fish. Napakahalaga ng konteksto ng milagrong ito. Si Jesus ay nagtuturo sa isang napakalaking pangkatatao. Sabi ka mga tao, napakinggan si Jesus sa kanyang mga itinuturo na kahit sa ilang ay sumusunod ito sa kanila. Mga dapit hapon, nagtatanong na ang mga apostoles kung saan sila kukuha ng makakain at nagmungkahi nga kay Jesus na paalisin ang mga ito. Pero ano ang direktiba ni Jesus? Bigyan niyo sila ng makakain. Imposible kung iisipin, sa dami ng tao, wala silang ganong pera para makabili at malayo pa ang pamilihan. Pero merong isang batang lalaki na nagpresenta ng kanyang pagkain, 5 tinapay at 2 isda. Kung susuriin, hindi yon kasya sa ganong karaming tao. Marahil ganon din sa buhay Kristiyano. Sa nakikita natin sa telebisyon, radyo, sa social media, sa pamilya natin, kamag-anak, kaibigan, parang napakaraming problema kinahaharap. Problema sa lipunan, ang korupsyon, pera, relasyon, trabaho, edukasyon, pagkain. Iba pa siguro ang pagtinamaan tayo ng sakit at kamatayan sa ilan. Parang ang bigat at walang katapusan. But Jesus made them to sit down at the grass. And the grass reminds us of the Good Shepherd leading his sheep to the green pastures, where he will make his people rest from their daily toils. As if Jesus is also telling us, relax, I will do something new. At pagkatapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat, binasbasan, hilati, at ipinamahagi sa mga disipulo. Lahat ay nakakain at nasiyahan, at may natira pang 12 basket ng tinapay. Tinuturuan tayo ni Jesus na kung anuman ang inalay natin sa Diyos, maging karampot man, pararamihin ito higit pa sa ating imahinasyon. Lahat tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos. Nakikita niya ang kahinaan, kagutuman, at uhaw ng mga taong nananalig sa Kanya. Siya ang Diyos ng kasaganaan, hindi ng kakapusan. Alam ng Diyos kung ano ang pinanggagalingan natin. Ang Kanyang grasya, pagmamahal at kalinga ay higit pa sa sapat. Kaya naman kung ano ang natanggap natin mula sa Kanya ay nararapat lamang na maipamahagi natin sa iba. Alam ng batang lalaki na ang pagkaing meron siya ay hindi galing sa kanya. Alam niya na ito'y ipinagkaloob ng Diyos at nararapat lamang na ibigay din sa iba.
wala tayong matatawag na sa atin kung di kaloob lahat ng Diyos. Nararapat lamang na tayo ay magbigay pasasalamat at mamahagi ng kung anong meron tayo. Huwag ipagdamot ang hindi naman sa atin. Remember that with God, there's always enough. Gratitude opens the door to miracles beyond our imagination. It leads to abundance and fulfillment. And yes, the little that we have, if given to God, can possibly make a positive difference to all. Magtiwala ka lang, kapatid.